Paano nga ba kinokompronta ng isang kontemporaryong manunulat ang paglikha ng sining, partikular ng panitikan, habang siya ay patuloy na binibisita ng mga alaala ng masaklap na sinapit ng kanyang bansa sa pagdaan nito sa isang malagim na giyera? Sa maiksing video na ito, ating bubusisiin ang ganitong pagtanaw ng sining sa realidad ng lipunan at ng manunulat. Titignan natin ang mga tula ng Vietnamese na manunulat na si Ocean Vuong, partikular na kung papaano niya ginamit ang pagsulat ng tula upang harapin at pangalagaan ang mga alaala at aral ng nakaraan. Paano niya naitawid ang ganitong klase ng pagsulat ngayong hindi na baril o sandata ang hawak ng mga mamamayan ng Vietnam, kundi nakaukit na lamang sa kanila ang mga peklat ng nakaraan. Aming sinuri ang tatlong makabuluhang tula ni Ocean Vuong na pinamagatang Kissing in Vietnamese, Telemachus at Self-Portrait as Exit Wounds. Ang tatlong ito ay may pinagkakapareho hindi lamang sa aspeto ng paksa ng kolektibong pag-aalaala, kundi pati sa tono at estetikong nakaangkla sa pagtugon sa malumanay na damdamin at pag-iisip ng manunulat. Sa aming pagtatasa ng tatlong tula, lumitaw ang ideya na ang mga tula ni Ocean Vuong, partikular na ang mga akdang kabilang sa kanyang unang koleksyon na Night Sky with Exit Wounds na inilathala noong taong 2016, ay nagbibigay tuon sa patuloy na pakikipag-areglo ng isang individual sa mga alaala ng natapos na giyera sa Vietnam habang siya ay nakikipagbuno sa tawag ng sining at pagsulat. Sa kanyang pagsulat, kanyang hinahabi ang kolektibong pag-alaala sa nagdaang giyera, mga multo ng imperialismo ng Amerika at mga karasang dinanas ng kanyang mga kababayan, at kasama na rin dito ang kanyang pagsasaalang-alang sa personal na hangaring kumiling sa nadaramang internal na kapayapaan at katiwasayan. Bago natin himayin ang mga tula, kilalanin muna natin ang manunulat. Si Ocean Vuong, ipinanganak noong taong 1988 ay nagmula sa pamilya ng mga magsasaka sa Timog Vietnam. Nananalaytay sa kanya ang dugong Amerikano sapagkat ang kanyang ina ay isang mixed race. Ito ang salik na siyang nagtulak sa kanyang pamilya na umalis ng Vietnam. Sila ay napadpad sa isang refugee camp sa Pilipinas kung saan ay naghintay sila bago tuluyang tumira sa Connecticut. Parehas hindi marunong bumasa at sumulat ang ina at lola ni Ocean Vuong, kung kaya't pinilit siya ng kanyang ina na magsimulang magbasa. Di kalaunan ay naging manunulat siya. Naniniwala siya na mahalagang parte ng buhay ang sining, lalo na't naging malaking bahagi ng kanyang karanasan at ng kanyang pamilya ang giyera sa Vietnam. Para sa kanya, naisasalamin ng tula ang mga komplikadong aspeto ng buhay ng tao at ganoon na rin ng lipunan. Ayon sa kanya, poetry comes in when the news is not enough. May kalaliman ang tula na kumakatawan sa lalim at lawak ng buhay ng isang tao. Mahalaga ang papel ng mga tula ni Vuong bilang komentaryo sa Vietnam War at sa reunification period. Napilitan silang umalis ng kanyang ina sa Vietnam dahil sa diskriminasyong naranasan ng mga mixed race na tinatawag na budoy or dust of life. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Lee at kanyang mga kasama, maraming mixed race ang nahirapan maghanap ng trabaho noon. Ang nanay ni Vuong ay isang hairdresser sa nail salon na kalaunan ay trinatong iligal dahil sa umiiral na batas noon. Ngunit, hindi propagandista ang naging tunog ng mga tula ni Vuong. Sa kanyang mga akda, nahahalo ang politikal sa personal upang maipakita ang kondisyon ng mga post-war Vietnamese-American immigrants katulad niya. Ang tatlong tula na ating tatalakayin ay pag-aalaala sa mga karanasang sinapit sa giyera ng Vietnam, kung saan ay nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng North Vietnam laban sa mga taga-South Vietnam na kaalyado ng Estados Unidos. Parte ito ng panahon ng Cold War. Dahil hindi pa naipanganak si Vuong sa yugto na ito ng kasaysayan, binuo niya ang naratibo ng koleksyon base sa alaala ng kanyang pamilya at sariling pananaliksik tungkol sa giyera, imperialismo at karahasang nangyari. Ang Kissing in Vietnamese ay isang malumanay at malambing na tula na tumatalakay sa karahasang dinanas ng mga karaniwang Vietnamese noong giyera. Kung iisipin ay parang contrasting o salungat naman ang katangiang ito. Paano mo aalalahanin ang karahasan gamit ang isang malambing na tono ng pagsasalaysay?
Ngunit, epektibo itong ipinamalas ng tula ni Ocean Vuong. Ang kanyang ginamit na simbolo ng lambing ay ang halik ng kanyang lola, na siyang hindi makakailang nakatahi sa kanyang alaala. Ipinapahiwatig na tila ba ang halik na ito ay maaaring maging huli na. Ang amoy ng mint at jasmine ay tila nagbibigay ng ginhawa, suting ang amoy ng dalawang bagay na ito. Ngunit, ang paghalimuyak nila ay maaari ring indikasyon ng pinsala ng giyera sa mga tao, sapagkat ginagamit din itong medisina upang tugunan ang mga sugatan. Ang imahe ng batang hahapo-hapo sa paglakad na tila ay tinamaan ng mga ligaw na bala ay paraan ng pagbibigay diin sa karahasang sinasapit ng mga tao. Mapapansin na ito ay reference sa impluwensya ng Amerika sa mga pangyayari. May kapayapaan na mauulinagan sa tono ng deskripsyon ng autor, na tila ba ibinibigkas na sa kabila ng lahat ay may kapayapaang nananalaytay sa kanya dahil sa pagkalinga at pagmamahal ng kanyang lola. Ito ay simbolo at pahiwatig ng pag-asa. Ang huling linya ay nagsasabi na hanggang sa paghupa ng sakuna ay ganito pa rin ang pakiramdam na ibinibigay ng halik ng kanyang mga mahal sa buhay. Na tila ba ang alaala ng lagim ng giyera na dinanas ay dadalhin nila habang buhay dahil nakakabit at nakaukit na ito sa kanilang pagkatao. Ang tula naman na Telemachus 2016, bagamat may pagsalamin sa mitolohiyang Griego ng Iliad at Odyssey, ay inilalarawan din ang realidad ng modern warfare. Partikular na ang epekto ng sakunang ito sa mga kalalakihang nakikipagdigma at ang peligro at posibilidad na malumpuhan ng haligi ang mga tahanan. Gayunpaman, sa kabila ng imahe ng kamatayan at pangungulila, ang tono ng persona sa pagsasalaysay ay may kalumanayan at may mababanaag ng kapayapaan. Ang allusion ng tula ay isang alternate version ng Odyssey at Iliad kung saan ay namatay si Odysseus. Si Telemachus ang nagbibit-bit pauwi ng bangkay ng kanyang ama na hindi naman niya kilala. Ang trail na binanggit sa tula ay maaring sinasabing agad na binubura ng mga alon sapagkat bilang isang nakipagdigma ay hindi gaanong maipagmamalaki ang mga pangmamaraan ng kanyang ama. Ganoon na rin, ang sumunod na mga linya ay nagpapahiwatig ng pagbabago. Hindi na ruins or mga gumuhong semento ang lugar na kanilang dinadaanan. May mga puno na ang cathedral. Nangangahulugang may umuusbong na buhay at maaring bagong pag-asa. At ito'y ang natitirang bahagi ng tula. Ang hindi pagkilala ng kanyang ama kay Telemachus ay mahalagang konteksto sa orihinal kwento ng The Odyssey, sapagkat mabusisi niyang kinilala ang kanyang ama sa pagitan ng pagbabasa tungkol dito. Samantala, hindi lubos kilala ni Odysseus ang anak sapagkat hindi ito nakakauwi mula sa giyera. Ang imaheng pinapakita ng tula ay ang mga anak na nangungulila sa mga amang lumalaban sa giyera o mga amang nawala dahil sa giyera. At ganoon na rin ang realidad na sinisira ng distansya at tawag ng lipunan ang mga pamilya. May implication din sa tama ng bala sa likuran ng ama ay pahiwatig na maaring ito ay pinagtaksilan o kaya ay namatay na tumatakbo, maaring indikasyon sa isang duwag na ama. Ang pagiging still ng bangkay at ang idea na maaari siyang maging ama ng kahit kanino ay pagbibigay diin na binura ng kamatayan ang naging buhay at pagkakakilanlan ng taong namatay sa giyera. Ang imahe ng batang lalaki ay indikasyon ng pangulila, kawalan ng pagkakataong kilalanin ang isa't isa o bumuo ng affection sa isa't isa. Consistent ang itong tema hanggang sa huling bahagi ng tula, nakatuon sa paglalahad ng taus-pusong pamamaalam ng anak sa kanyang pumanaw na ama. Ang paghalik niya dito ay indikasyon ng pagmamahal kahit pa mayroong distansya sa kanilang dalawa dahil sa pagdigma at sa pag-abandona. Ang linyang The Fateful Work of Drowning ay maaring basahin bilang pagluluksa. Drowning, ibig sabihin ay ang pagharap ng persona sa kanyang nadaramang pangulila at pagluluksa. Dahil ang pagluluksa ay isang emosyong tunay na nakakalunod. Ang paraan ng pagluluksa ng persona ay hindi masyadong emosyonal, bagkus ito ay kalmado.
sapagkat sa kaloob-kalooban niya, maaring kanya nang matagal na tinanggap na ito ang realidad ng gulo at giyera. Mahalagang ring i-consider ang subversive adaptation ni Vuong ng mitolohiyang Griego na punong-punong sa mga kwento ng mga lalaking may dangal sa kanilang paggiyera. Walang dangal ang kamatayan ni Odysseus dito at nananatiling lamang ang pagluluksa. Kung babasahin ang autobiographical element dito, klaro ang mythologizing element sa namatay o nawala na tatay dito ay ang attempt ni Vuong upang maipahiwatig ang continuing uncertainty niya sa buhay ng kanyang tatay na nag-abandon sa kanilang pamilya ilang buwan after nakarating sila sa US. I grew up in a household of women, ika nga ni Vuong, nang parang imahinasyon lamang ang kanyang ama. Kung kaya't mahalagang subversion din nitong utula sa konsepto ng masculinity sa mitolohiyang Griego at sa iba pang pangkanlurang literatura. Ito lang self-portrait as exit wounds ay sumusuri sa tema ng pagtanaw at pag-alaala sa naganap na gera sa pamamagitan ng paghahalungkat na mga nilimot na pangyayari at mga naratibong pinipilit ibaon ng puwersa ng kanluran. Ika nga ay ito raw ay kumakatawan bilang pagtugon o response to how brown and yellow bodies are often depicted or rather written over in Western literature. Ang tula ay tungkol sa rekoleksyon ng persona sa mga pangyayaring nasaksihan o sariling alaala gamit ang perspektibo ng isang bala habang ito ay lumilipad sa ere at binabadbad ang mga kaganapan sa gera. Ipinapakita ng mga scenes na ito ang mga pangyayaring nakakalimutan ng kasaysayan, pati na rin ang mga emosyon ng takot, bighati at pag-asa na mas lalong nakakalimutan. Mula sa puntong ito, ang perspektibo ng tula ay dinadala ang mga mambabasa sa isang malagim at salungat na eksena ng mga Amerikano. Makikita silang nagdidiwang sa tagumpay nila na kanilang nakamtan sa pamamagitan ng walang habas na karahasan. Ginagamit ni Vuong ang kanilang mga figura, iconography, kagamitan at maging ang kanilang panlalait upang bigyang diin ang magiging shift o pagbabago sa tula. Sa mga linya namang ito, makikita ang rekoleksyon ng persona sa kwento ng kanyang mga ninuno bilang isang taong mixed race at ang natural na marahas na kasaysayan nito. Kapansin-pansin ang nakakabalahang dilim o kawalan ng pag-asa sa rekoleksyong ito sa sapilitang buhay na iginigiit ng sundalo. Sa mga linyang ito, mayroon pa ring pag-asa na kahit papano'y kumikinang sa pagbawi ng persona sa buhay na pansamantalang ninakaw sa kanila sa pagpili niyang mamuhay sa kabila ng marahas na kasaysayang ito. Sa huli, itong pagbawi at pag-angkin muli ng persona sa kanyang buhay at kinabukasan ang siyang tuon at hangarin ng naratibo. Sa pag-angkin muli ng persona sa kanyang buhay sa kabila ng kasaysayan ng karahasang nakakabit dito, ang tulang ito ay nagsisilbing pagsisiwalat ng karahasang dinanas ng mga Vietnamese sa panahon ng imperialismo. Gamit ang pag-aalala at pagbuhay sa mga totoong danas ng mga tao, muling nauhubog ng isang individual ang kanyang pagkakakilanlan. Mabibigyan lamang ng kabuluhan ang kasaysayan kung ang katotohanan ay ipaglalaban at bubuhayin ng mga naging parte nito. Sa tatlong tula ni Ocean Vuong, makikita natin ang mga multo ng nakaraan. Nire-represent ni Vuong ang collective memory ng mga henerasyong dumanas sa Vietnam War at ang kanyang perspektibo sa kasaysayan ng imperialismo. Bahagi si Vuong sa mga manunulat na guhubog sa post-memory war, kung saan pinapasa ang alaala at trauma ng mas matandang henerasyon sa batang henerasyon. Nararanasan ng batang henerasyon ang tunggulian na kahit alam nila ang konteksto ng pinagdadaanan ng kanilang mga magulang, hinding-hindi nila maintindihan ito ng buo. Ayon kay Marian Hirsch, isang manunulat na Pranses, ang post-memory war ay sining ng imaginative investment and recreation. Natural na hinahalo ng post-memory war ang kaalaman ng manunulat sa family history, mga public record, at ang sariling pagdinilay-nilay sa nangyaring generational trauma upang makabuo ng naratibong mga totohanang sa loob ng tunggalian. Sa mga tula ni Vuong, tumatagos ang trauma sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang pamilya at ng mga marginalized people of color throughout imperial history. Ngunit, itinatampok pa rin niya ang pagmamahal, ang kapasidad ng mga taong magmahal kahit kailan pa man. Dahil hindi lamang biktima ang mga taong Vietnamese, hindi lamang refugee o immigrant sila, sumisikap sila araw-araw at nabubuhay na may dignidad. Or in the words of Ocean Vuong himself sa tulang Thanksgiving 2006, "My mother said I could be anything I wanted, but I choose to live."